Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Itong talata na ito mga kapatid, ito yung pag-alok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang mabuting kalakal na ito ay magbibigay ng pakinabang sa isang mananampalataya sa Allah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga naniniwala, may pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, hal adullukum ala tijaratin. Kayo ba ay aking gagabayan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa isang mabuting kalakal. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunjikum min azabin alim. Na kung saan kapag ginawa niyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay makapagliligtas sa inyo mula sa kasakit-sakit na parusa ng Allah. Unang-una sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tu'minuna billahi wa rasulih. Unang kalakal sabi ng Allah na kapag ito ay ginawa niyo ay makapagliligtas sa inyo sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nararapat sa inyo, sabi ng Allah, na maniwala kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at maniwala kayo sa kanyang sugo. At hindi lingid sa kaalaman natin sa pananampalatayang Islam, isa sa pinakamahalagang doktrina sa pananampalatayang Islam, yung paniniwala natin kay Allah at paniniwala natin sa kanyang mga sugo. Kasama doon ang kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa ito sa pinakamahalagang doktrina sa pananampalatayang Islam. In fact, hindi matatanggap ang lahat ng mga gawaing pagsamba ng isang tao kapag mawala sa kanyang puso ang paniniwala niya sa Allah. Kapag mawala sa kanyang buhay ang paniniwala niya sa Allah at pagsunod niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang saysay ang kanyang buhay dito sa mundo. Yun ang katotohanan mga kapatid. Lahat ng mga ginagawa natin dito sa mundo, yung mga bagay na pinagkakabalahan natin, anumang pinakamahalagang bagay para sa atin dito sa mundo, walang halaga yun kapag mawala sa isang tao ang tunay na paniniwala niya sa Allah. Ito ang pinakamahalaga sa lahat ng ibada, sa lahat ng mga gawain natin dito sa mundo, makamundong bagay man yan, o sa usapin ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pangunahing pinakamahalaga na dapat na matagpuan sa puso ng isang mananampalataya ay ang paniniwala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala at paniniwala niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat kapag mawala ito sa puso ng isang mananampalataya, walang saysay ang kanyang buhay dito sa mundo. Kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kasaya dito sa mundo, kapag nawala sa puso mo ang paniniwala sa Allah, ay magiging walang saysay ang mga bagay na yun sa iyong buhay, sapagkat nawala sa iyong puso ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo. So isa ito sa pinakamahalagang doktrina sa pananampalatayang Islam. Upang matawag ang isang tao na mananampalataya, Muslim, ay nararapat na nasa kanyang puso ang tunay na paniniwala kay Allah at paniniwala sa kanyang sugo, lalong-lalo na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang gawain, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na makapagliligtas sa inyo sa kasakit-sakit na parusa ay watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. At kayo ay makibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala kasama ang inyong mga kayamanan at ang inyong mga sarili. Isa ito sa pinakamainam na gawain sa pananampalatayang Islam, ang pakikibaka, ang pagjijihad sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang ating mga kayamanan, ating mga sarili. Sa pagpapaliwanag ng maulama natin, hindi lang ito limitado para lang sa pakikibaka sa landas ng Allah, kundi kasama dito ang lahat ng mga ginagawa natin pagsamba sa Allah, na kung saan ay ginagastos natin ang ating sarili, ginagastos natin ang ating kayamanan. Halimbawa, yung mga tao na sila ay nagpapakasumikap sa usapin ng da'wa, sila ay nag-anyaya sa pananampalatayang Islam at gumagastos sila ng kanilang kayamanan, gumagastos pa sila ng kanilang sarili alang-alang sa pagpapalaganap ng katuruan sa Islam. Isa rin yun sa uri ng pakikibaka sa landas ng Allah. Ginagamit mo, ginugugol mo ang iyong kayamanan, ang iyong sarili para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yun ang pinakamainam para sa inyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ito ay nababatid nyo lamang.
Ngayon, kapag ginawa natin yung dalawang bagay na yon, ang paniniwala sa Allah at sa kanyang sugo, pakikibaka sa landas ng Allah, gamit ang ating mga kayamanan, ating mga sarili, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaghfir lakum zunubakum. Patatawarin sa inyo ng sabi ng Allah ang inyong mga kasalanan. Isa ito sa paraan upang makamit ng isang tao ang pagpapatawad sa atin ng Allah sa ating mga kasalanan. At bukod dun sabi niya, وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Kayo ay papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga hardin, sa kanyang paraiso na kung saan sa ilalim nito ay may mga batis na nagsisidaloy. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدَنٍ. At ang pinakamagandang tirahan sa halamanan, sa paraiso na walang hangganan, para dun sa mga tao na yun, zalikal fawzul azim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang pinakamalaking tagumpay para sa inyo. Yun ang pinakamalaking tagumpay ng isang tao dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay kapag siya ay makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang dahilan mga kapatid kung bakit tayo nagsusumikap dito sa mundo upang maparami natin ang pagsamba natin sa Allah. Yung mga kabutihan na ginagawa natin, higit sa lahat ay tayo ay makapagbalik loob sa Allah sapagkat nais natin makamit ang tagumpay na yun pagdating sa kabilang buhay, yung makapasok tayo sa paraiso ng Allah kasama ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga pamilya. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibilang nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga tao na yon na makakamit nila ang tunay na tagumpay dito sa mundo.